Aming minamahal na parish priest, Father Vic, ang kanyang katuwang si Father Jason, at aming minamahal na panauhin who's visiting us, nagbibisita at alis na ata bukas for Brazil, si Father Ed. Okay, nagpapasalamat tayo sa kanya, sa kanyang pagdalaw, dahil kapag dumadali mga mabait na pare, nagdadala ng biyaya, grasya. So, salamat sa Father Ed sa iyong pagbisita sa amin. Okay? So, palakpakan natin si Father Ed. Mga minamahal kong parishioners of San Antonio de Padua dito sa Singalong, mga minamahal kong devotees of Our Lady of Lourdes. Isang malaking tuwa, galak, makasama kayo ngayong gabi. Sa katunayan po, halos 54 years na akong pari naglilingkod sa simbahan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon dumalaw sa inyo. Bago man ako yayao, at least nakadalaw ako sa inyo. Ano? Kaya nagpapasalamat po ako kay Father Vic sa kanyang paanyaya. Kung hindi ako inimbita, wala po ako rito. Simple lang naman, ano ha? At pagdating ko, very hospitable siya. Sabi niya, Bishop, gusto mong magkape? Anong gusto mong mainom? Di po niya alam ang paboritong kape ko. Sabi, hindi mo alam paboritong kape ko? Hindi Barako, hindi 3-in-1, hindi, Starbucks. Alam niyo yung paboritong kape ko? Hindi. Paboritong kape ko? Kape lang kayo. So, salamat po sa pagkakataong ito. So, ang binigay po na tema sa akin ay sa yakap ng ina, may buhay at pag-asa. Sa yakap ng ina, may buhay at pag-asa. Mga kapatid, karamihan po sa atin dito ay pangkaraniwan at simpleng tao. May sakit sa katawan, may bigat ang loob. Minsan may problema sa pamilya, sa hanap buhay, at minsan sa pananampalataya. At minsan, ang gusto lang talaga natin ay may yumakap sa atin at magsabi ng nandito lang ako. Yan ang mensahe ng kapistahan natin ngayon. Andito lang ako. Sa unang pagbasa mula sa propeta Isaiah, inilarawan ng Diyos na parang isang ina. Kayo'y kakalingain, yayakapin at aaliwin. Ang Diyos ay hindi malayo at hindi malamig ang kanyang damdamin para sa atin. Siya ay Diyos na nag-aaruga, Diyos na umaaliw, lalo na sa mga pagod, may sakit, nasasaktan. Sa gitna ng karamdaman, sinasabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Sa salmo mula sa aklat ni Judith, pinupuri ang Diyos dahil sa kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng isang babae. Paalala ito na madalas dumadaan ang awa ng Diyos sa kamay at puso ng isang ina. At para sa atin, yan ay malinaw na nakikita kay Maria, lalo na bilang Birhen ng Lourdes, ang inang lumalapit sa mga may sakit at mahihirap. Sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, hindi na kayo alipin, kundi mga anak. Kahit may sakit tayo, kahit mahina, kahit mahirap, anak pa rin tayo ng Diyos. May dignidad tayo. Mahalaga tayo. Bawat tao mahalaga.
nirerespeto, tinatanggap bilang sangkapatid. At bilang mga anak, may ina tayong handang yumakap sa atin. Sa Ebanghelyo ng kasalan sa Kana, napansing Maria ang simpleng problema. Wala na silang alak. Mga kapatid, hindi ito milagro ng paggaling, pero milagro ito ng pagmamalasakit. Ipinapakita nito na ang ina ay mapagmatyag. Alam niya kung kailan tayo naubusan ng lakas, ng pag-asa, ng tiyaga. At ano ang ginagawa niya? Inilalapit tayo sa kanyang anak, si Jesus. Mga kapatid, sa Birhen ng Lourdes, makikita natin ang isang inang yumayakap sa may sakit, hindi lang para alisin agad ang sakit, kundi para bigyan tayo ng buhay at pag-asa sa gitna ng sakit. Minsan, hindi agad gumagaling ang katawan, pero gumagaling ng loob. Nagkakaroon ng lakas para magtiwala, magmahal, magpatuloy maglakbay. Kaya sa World Day of the Sick, tandaan natin ito. Sa yakap ng ina, hindi nawawala ang sakit agad, pero hindi nawawala ang pag-asa. Sa yakap ng ina, nararamdaman natin na mahal tayo kahit mahina. Sa yakap ng ina, mas napapalapit tayo kay Jesus at ang tunay na manggagamot. Mga kapatid, kung ikaw ay may sakit, pagod o pinanghihinahan ng loob, hayaan mong yakapin ka ng ina. At kung ikaw naman ay malakas pa, maging yakap ka rin ng Diyos para sa iba. Sa may sakit, sa matanda, sa nag-iisa. Kaya sa misang ito, pagdasal po natin lahat ng mga may sakit, naglilingkod sa mga ospital, caregivers, yung mga pamilyang may sakit, harinawa, maparandam nila ang yakap ng ating ina. Sa yakap ng ina, may buhay at pag-asa.